At sa pagpapatuloy po nitong ating kwento, ay dito na po natin tatapusin ang ating kasaysayan ng ating buhay. So ang ating title nga sa ating story ay si Mr. Pag-ibig. So ganito na nga po ang nangyari na ipagpapatuloy na natin ang ating kwento. So nakasakay na nga po kami noon sa bus ng aking mga anak na 3. Yan, at pagkatapos nga po ng biyahe namin yun, nakarating na kami ng Maluwalhati sa aming probinsya, yan sa bayan ng Santa Elena. So doon, pagdating namin ay maayos naman ang aming kalagayan, at doon nga kami tumira sa bahay ng aking mga magulang. So sila po ay nabubuhay pa. Yun, sa taong 2008 nang dumating po kami ron, nung kami ay umuwi pala. So yun, doon po lang po ay talagang sa pagdating namin doon ay talagang hirap kung paano ako makakabangon or makakapagsimula sa aming panibagong buhay na harapin aming mag-ama. So yun nga, at nagpayuhan nga yung asawa ko roon sa Manila na magtatrabaho nga raw, at yun na nangyari. So sa tulong ng aking mga kapatid ay unti-unti akong tinutulungan nila. So doon po, habang wala pang pangkuhunan ay nagsama-sama ako sa kuya ko sa pag-uuling sa bundok. Yun, sa puntong yun ay tawa ng Diyos ay nakakaraos naman pang-araw-araw namin pangailangan. At isang hapon, hindi ko makakalimutan ang pangyayari yun, na isinama ko yung aking 3 mga anak sa pag-uuling sa bundok. So kumbaga doon, hapon pa lang, sabi ko, bakit kaya maulan, sabi ko sa kapatid ko. Eh sabi ng kapatid ko, wala yan na niya. Kaya hapon namumutol pa kami kahoy mga panahon yun. At gano'n nga. So pagdating nung paggabi na, di nagluto na kami. Walang pahinga ang ulan ay. So habang lumalalim ang gabi, may kumain na kami, hindi papahinga sana kami. Habang lumalalim ang gabi nga, ay palakas ang hangin, pati ulan. Sabi ko sa kapatid ko, parang masama na ito, pag-bagyo na yata. So ganun nga ang nangyari, yung pala bagyo na nga yun. Kasi wala kaming radyo nun eh. Hindi namin alam kung anong mga pangyayari. Cellphone ko naman nun, di keypad pa lang. Yung 5110 nga ang gamit ko nun. So malakas naman ang signal dun, kahit nasa bundok kami. So pagdating nga nung hating gabi, mga alas 10, alas 11. So naroon na ang pagbabayo ng hangin at ulan. Sabi ko sa kapatid kong bunso, sabi ko, abay, umalis na tayo rin sa munting kubo na ito. Baka tayo ay mabagsakan dito ng mga punong kahon. So ayun nga, tumalis nga kami ron. Ating gabi yun, so sa lakas ng hangin. So kinuber ko yung mga anak ko nung daladala namin kubo. Eh sabi ko, mga anak, ingat-ingat kayo. Daming maaapakan tayo dito mga kahon. Baka kayo matinik. Kaya yun, nalalalay ko sila. So awang-awa ako. Pagdating namin dun sa isang kubo na pinuntahan namin, na nag-aalaga rin ng lupain doon, ay doon nakisilong kami kay Caroldan. So doon nga, awang-awa din yung tao sa amin. Salamat naman at mayroon siyang kape. So yun, pinagkape kami, talagang basang-basa kami ng magdamag na yun. So yung palang bagyo na yun, hindi ko makakalimutan yung si Bagyong Sante. So yun, talaga namang grabe ang dinanas namin dun sa bagyo na yun. So yun, nakaraos kami ron. Dumating ang umaga na humupa ang bagyo. So naging maayos naman kami. Kahit basa kami magdamag, ay sabi ko, magpalit muna kayo ng damit nyo. Binigyan naman ng mga bata ng mga ng pangpuna sa katawan nila, basang-basa. So natuyo naman sila at yun, inumutan lang sila at kasama mga damit nila. So yun, kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na naging maayos kami ron. Hindi kami nabagsakan ng mga punong kahoy. Kasi lakas ng hangin talaga, sinasalungat namin yun. So yun, siyempre, unti-unti nga na ganun nga ang nangyari, na nag-uling kami ron, tapos ano pa, na trabaho na naman ang napasukan ko. So para ano lang, pag-ipon. So sabi ng ate ko, gusto mo tutulungan kita o pa namin. Yun, ang hiram-hiram siya kami ng pautangan doon. So talagang siksik ang pagkatulong sa amin. So doon nga, nagsimula na ako magtinda muli ng baseball. Yung ginagawa ko ron, yung sariling gawa lang, kumbaga homemade kung tawagin. Harina at saka mga gulay ang hinahalo ko ron. Tawag namin doon ay bula-bula. So yun nga, at may kariton naman yung kapatid ko na ginawa, na mahabang kariton. Doon kami nagsimula na mangutang upang siyempre maitos-tos ko doon sa aking 3 mga anak na mga nagsisipag-aral. So yung panganay ko noon, nung iwan sa akin, ang asawa ko ay 9 years old. Yung panganay namin ng babae. And then yung pangalawa ay 7 years old. At yung bunso naming lalaki
ay 3 years old, magpo-4 pa lang siya. Nung nung iuwi ko sila doon. Sabi ko nga sa mga anak ko, babakasyon lang tayo. So, sabi nga nila, itong malaki na sila, bakasyon lang daw. Yung pala, doon na kami mag-aaral. So yun pinagpatuloy ko nga ang aking pagsisikap upang maitaguyod ko silang tatlo. So isang araw, sabi ko sa asawa ko, parang text-text lang kami nun. Kinukumbisi ko siya na umuwi. So nakumbisi ko naman, sabi ko okay naman ang kalagayan namin dito at malakas naman ang aming paninda. Kasi nung una mahirap at hindi pa ako kilala masyado. So umuwi nga siya. Nakumbinsi ko, sabi ko ganito, maganda nang kita ko rin. So inobserbahan ko siya 1 linggo. Wala siyang ginagawa, kundi sabi ng nanay ko, kundi mag-cellphone, tawag-tawag, yan, ano. So sabi ko sa asawa ko, sabi ko samahan mo na lang kaya ako pagtitinda ko ron. At ako'y nahihirapan pagtitinda ron sa pag-aabot sa mga estudyante at ang dami kong customer nun doon sa eskwelahan doon, ng high school. Pag-recess ay talagang kagulo ang mga bata, mga estudyante, ng mga high school. Hanggang 4th year pa po noon ay ang eskwela. Wala pa yung K-12 na tinatawag. So, idigal nga, tinulungan niya ako. So, isang araw, na gusto niya mag-trabaho raw muli. At naawa daw siya sa aming mga anak na nakikita niya na hindi maayos ang pananamit. So, siguro, reason lang niya yun upang siya makaalis. Naalala ko, sabi ng kumpare ko, pare, pag ikay umuwi ng probinsya at isinama mo si Mare, gagawaan niya ng paraan yan kung yan ay nagluloko o mayroon siyang lalaki. So, sabi ko, sige pare, at obserbahan ko. So, ganun nga nangyayari. Ayun, gumawa nga siya ng paraan upang siya ay makaalis. Yun ang ginawang dahilan niya na magkatrabaho ng araw. So, niloko ko pa nga. Sabi ko, hindi ako naka-diskarte ng pera. Hindi ako nakahiram. So, nag-iyak siya. Pero, sabi ko, hindi. Binibiro lang kita. So, talaga nag-iyak yun nun. Grabe. So, minsan nag-sagutan kami. Sabi ko, alam mo, sa totoo lang, parang nagkasama na lang tayo sa mga anak. So, ang sagot niya. Oo nga. Bakit baga ako'y napapunta pa rito at naniwala pa ako sa'yo? Yung pala, ganito pa rin. Kaya mabuti pa. Magtrabaho na ako ulit. Maibili ko man lang ng mga magagandang damit siyang mga anak natin. At sa puntong ngayon, ay sabi ko, sige, bahala ka sa sarili mo. So, yun nga. Muli siyang umalis. So, sa pag-alis niya ngayon, ay doon na. So, lumipas ang mga buwan. May nabalitaan ako doon sa isa kong pamangkin na yun pala, nakaka-text niya at nakakatawagan. Naging ka-callmate niya. Ang ginawa pala niya, bawat pag nag-uusap sila, ay tinatakpan pala nila tinatakpan niya yung kanyang cellphone para hindi siya mabusisan. So, ganun ang ginawa niya. Kumbaga, hinuli nga niya kung naglulok nga yung asawa ko. So, doon natuklasan niya na may lalaki na. At yun nga, sabi nga ng pamangkin ko, Tiyo, meron akong natuklasan sa asawa mo na meron siyang nakasama na. So, gusto mong marinig ang kanilang mga usapan. so, sige nga, kung ano ba talaga yung nangyari sa aking asawa para kung talagang totoo nga yan, para marinig ko kanilang usapan. So, ito Tiyo, ang cellphone at men. Kausap ko nga sila. Pakinggan mo lang ang kanilang usapan. Ano ba yan? Kanilang mga usapan na yan? Talagang sobra. Wag na. Ito na, ibabalik ko na sa'yo. Cellphone na yan. Huwag na yun. At yun nga, sa pagkarinig ko sa kanilang usapan, na talaga namang sobra. Hindi ko kayang tanggapin. So sa puntong yun, pagkarinig ko sa kanilang mga usapan, ako'y umiyak. Umiyak ako ng umiyak. Kasi yung sobrang sama ng loob sa asawa ko. So nagpunta ako ng simbahan. Hindi ko alam ang aking gagawin ng time na yun. So doon ko binuhos ang lahat sa simbahan. Ako'y magpunta doon. Binuhos ko ang sama ng loob ko sa aking asawa doon sa simbahan niya. Na ako'y nagdasal. So bakit ganun ang nangyari? Sabi ko sa sarili ko. So hindi man ako nagkulang. Binigay ko halos lahat sa asawa. So bakit ganun ang nangyari? Marami akong mga katanungan ng mga panahon yun. So pagkatapos ng lahat na iniiyak kong lahat na yun, so gumaan ang aking pakiramdam.
And then patuloy ang panahon na lumilipas. At siyempre, isang araw muli, tumawag siya sa akin na sabi niya na makikipag-iwalay nga daw siya. Dahil nga sa natuklasan ko sa kanya na sinabi na pala niya ng aking pamangkin na gano'n na nga ang nangyari. Na nalaman ko ng araw, katotohanan. Kaya siya na mismo ang tumawag sa akin at humihingi sa akin ng sorry. At doon nga, sabi nga niya sa akin na makikipag-iwalay na nga daw siya. So, sa cellphone lang. Pero sa puntong iyon, hindi ako pumayag. Sabi ko, hindi pwede kasi kasal tayo ng mangyari. Pero wala akong nagawa kasi kaysa sa i-focus ko yung sarili ko sa kanya, hanapin ko siya, ang layo niya. Hindi ko alam kung saan siyang lugar diyan sa Maynila na nakatira sa kanyang kinakasama. So, kasuhan ko man siya, ay marami talagang kailangang asikasuhin at gawin. So, pinag-isip-isip ko na lang aking mga anak. Kaysa sa hanapin ko pa siya, ay pinaubaya ko na lang siya sa iba. So, kaya ang ginawa ko na lang, pinukus ko na lang yung sarili ko sa tatlo kong mga anak. Kasi nung iwan siya sa akin ay yung panganay naming anak ay 9 years old na babae at yung pangalawang babae ay 7 at yung pinakambulso namin ay 3 years old. Palamang nung panahon yun. So, ganun na nga ang nangyari at doon na nga kami nagsimula at nagdiskarte ako kung paano kami mahuhuhay at kung paano ko i-handle ang tatlo kong mga anak. So, lumipas ang panahon, taon. Ayan nga at nakapagsimula na nga ako ng magtinda roon. 2008 na nga ako nagsimula magtinda. Tulad nga ng nabanggit ko nga kanina. At yun, naikwento ko nga kanina lahat kung saan ako nagsimula. Dito, sa bayan ng Santa Elena. Nagtinda ako ng fishball, so nakahanap tayo ng puhunan sa tulong ng mga kapatid ko. And then, nagkaroon din tayo ng motor. Nung pagkatapos nilang mag-graduate ng 4th year, yung dalawa kong anak na babae. Hindi nga yung bunso ko, inabot nga ng K-12. So, nakagraduate din ng 2023. At doon nga, since 2018 nga, pinasok natin ng Facebook para mag-post ng mga ating mga video. So doon, ipinukus ko na lang din yung sarili ko pagkatapos mag-aral ng mga anak ko. Tapos nga, yun, tayo sa Facebook. Yan, yun, mga panood yan. And then, pinasok din natin ng YouTube channel. So nagpatulong ako sa mga pamangkin ko, nagpagawa ako ng yan nga, yung Facebook at saka YouTube channel. So yun, doon tayo nagsimula na doon tayo nagsimula mag-vlog since 2023 hanggang ngayon. At minsan nga isang araw nga muli ay nakachat ko naman ang aking biyanan sa ibang bansa. Nasa Qatar po siya kasi noon siya mga panahon yun. So ito ang chat niya sa akin. Sabi sa akin, Sario, kung sakali bang magbalik sa iyo ang anak ko, tatanggapin mo pa ba kaya? So ito ang sagot ko sa aking biyanan, babae. Sabi ko, Nay, sa ngayon hindi ko kayo masasagot kasi hindi ko alam. Hindi ko sure kung matatanggap ko pa ang anak niyo. So sabi ko nga, tanging panahon na lang ako ang makakalam kung matatanggap ko pa ang iyong. So yun, sa puntong iyon ay yun na ang huling usap namin ng aking. So hanggang sa ngayon ay isa na nga tayong content creator dito sa Facebook and YouTube channel bilang isang si Kabayan Vendor Vlog at sa isa pa nating channel na Utoy TV Vlog. Siyempre yung may iba pa na hindi natin napofokusan. Talagang mahirap pala ng maraming channel. Kaya nakapokus na lang tayo sa ating dalawang channel kay Kabayan Vendor Vlog at Utoy TV Vlog. So yun, dito na tayo magtatapos at magawawakas itong ating kwento. At hanggang sa ngayon, sa ating pamumuhay, ito tayo single na patuloy na lumalaban sa buhay. By next year nga, ay tayo ay may plano. So kung lulobin ng Panginoon na tayo ay umangat na sa ating mga ginagawang content. So yun, sana patuloy niyo pong suportahan si Kabayan Vendor Vlog, TikTok, Facebook, and YouTube channel. And then sa isang channel natin na Utoy TV Vlog. Doon po naka-upload ang ating mga rewind at saka repair washing electric pan. So yun lang po. So maraming salamat po sa inyong walang sapang pagsuporta sa ating kwento. Bagamat ito ay medyo nakakainip at mahaba. Kasi kasaysayan po ito natin. Kumbaga, ang ating buhay dito sa mundo ay pangsamantala lang. Sabi nga, parang isang kisap mata lang tayo rin Din. Yun. Kaya habang may buhay, may pag-asa. So saan mang sulok
tayo maabot itong ating video ay ang paabot ko po sa ating lahat, sa inyong lahat, na huwag tayong susuko habang tayo may buhay sa mga pagsubok sa buhay. So yun lamang po at maraming salamat. At maraming salamat po sa lahat na sumuporta sa ating kwento. So yan, kung inyong naibigan at nagustuhan, so pwede kayong mag-PM sa atin kung sakaling may pakwento kayo sa akin. So atin yang gagawin para sa inyo. So ilan po at Merry Christmas and Happy New Year ngayong darating na Kapaskuhan. So malapit na po, ilang araw na lang at Pasko na. And then at ang New Year. So pa-welcome natin sa 2026 na sana'y magbago ang lahat sa tulong ng ating Panginoong Diyos. So yun lamang po at God bless you all. Ingat ang bawat isa. Peace out mga kabayan.